Umapit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo ng 16 na linggo sa pangkaraniwang panahon ng panahong taon ng ating pagdiriwang. Isama natin ngayon ang ating intensyon para kay Santa Brigida ng Sweden. Ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob ng Basilica Minor, Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon mga nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo. Mga kapatid, sa aklat ni Propeta Mikas ay tinatawag ng propeta ang ating Panginoong Diyos na kanya pong kalingain at bantayan ang kanyang bayang hiniram. Sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Mateo, sinasabi ng ating Panginoong Hesus na ang lahat ng tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya maging bahagi ng kanyang pamilya. Tayo ay isang pamilya din ng Diyos. Ngunit dahil sa ating mga karapukan at kahinaan, tayo mapalayo sa Kanya. Kaya dumulog po tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumalima sa iyong kautusan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan, tulad nung ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinapatawad mo ang mga kasalanan ng nalabis sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip, ay ipinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat.
Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at walang mali na pag-ibig sa angkahan ni Abraham. Gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa nung unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ikaw, O Poon, naging mapigbigay sa iyong bayan. Pinasagana mo't muling pinaunlad ang bansang Israel. Yaong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay. Pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan. Ang taglay mong poot na ginawa nila'y iyon ang inalis. Tinalikdan mo na at yung nilimot ang matinding galit. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Kaya naman Poon, ibalik mo sana ang iyong paglingap. Ang pagkamuhi mong aming nadaramay, limutin ang ganap. Ang pagkagalit mo at poot, sa amin wala bang hanggan? Di na balulubag na matatapos ang galit mong yan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ibangon mo kami, sana'y ibalik ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay pupurihin ka ng taglay ang galak. Kaya ngayon, Poon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap. Ngunit sinabi ni Jesus, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ay siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Una sa lahat, magpasalamat tayo sa Diyos
at magpasalamat din ako sa inyo dahil kahit na may bagyong Karina at may ulan, kayo ay nagmahal ng tunay sa ating pong Hesus Nazareno at pumarito kayo upang dalawin siya sa kanyang tahanan. Ito ang ating pagpapahayag ng ating pagiging bahagi ng pamilya ng ating Panginoon. Ang sinasabi pa ng ating Panginoong Hesus ngayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 12, versikulo 46 hanggang 50. Sa versikulo 50, sinasabi ng ating Panginoong Hesus, ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ay siya kong ina at mga kapatid. Ang mahalaga dito ay ang kalooban ng Diyos. Na ito rin ay ating makita sa ating unang pagbasa na mula sa aklat ni Propeta Mikas, Kapitulo 7, verso 14 hanggang 20, na kung saan nagdasal si Propeta Mikas na patnubayan ang bayan ng Panginoon upang ito ay maging bahagi pa rin ng kanyang pastulan o maging bahagi pa rin ng kanyang hinirang na bayan at ipahayag ang mga dakilang gawa ng Panginoon upang sila ay tumatalima sa kanyang kalooban. Kaya sa ating Salmo 84, versikulo 8, unang bahagi ng versikulo 8, ipakita ang pag-ibig ng Diyos upang maligtas sa dusa. Ang pagtalima sa kalooban ng Diyos sa salitang Hebreo, ito ay Ratson Elohim. Ratson ay kalooban, Elohim ng Diyos o ng Panginoon. Sa ano naman, sa Koinoco na Griego, nakasulat po itong versikulo 50, Kapitulo 12, Ebanghelyo ni San Mateo, na puisi to telema to patros mo. Ang gumagawa ayon sa kalooban ng ama ko. Kaya nasalin din sa Latin, Pitserit voluntatem Patris mei, ang gumagawa sa kalooban ng ama ko. Ang mahalaga po dito ay ang kalooban sa Hebreo, Ratson, sa Griego, telema, o sa Koinoco na Griego, telema, at sa Latin, voluntatis, voluntas. So, mula po sa salitang voluntas kay voluntatem, mula sa salitang voluntas, kalooban ng Diyos. Kung atin pong tingnan, ano ba talaga ang kalooban ng Diyos? Una sa lahat, ang kalooban ng Diyos na tayo ay maging kanyang mga bayang nagmamahal. Na para tayong isang pamilya ng Diyos, na tayo nagkakaisa sa pag-ibig sa Diyos at pagmamahalan sa isa't isa. Na ang ating ginagawa ay para sa katwiran at para sa katarungan, para sa kabutihan, para sa pagkalinga, para sa pagiging tinatawag na pumabatnubay na mga pastol sa isa't isa, dahil tayo ay isang pamilya ng Diyos. Kinakailangan ng lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating mga tunguhin at adhikain ay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay una sa lahat na tayo ay makipagkapwa-tao at tayo ay mangalaga sa kanyang nilikha. Ibig sabihin, hindi lang tayo magmahal sa kapwa, alagaan din natin ang mga nilikha ng Diyos. Kaya nga kuminsan kung nag-alburuto yung panahon, ay hindi lang po yan na ganun ang kalikasan. Mayroon pong mga pangyayari na pabayaan natin ang ating kalikasan dahil tayo
ay sobra nang nangaabuso sa mga nilikha ng Diyos at hindi natin nalagaan ng mabuti. Kaya kung tingnan po natin ang lahat, ang ating tungkulin na pagpapahayag ng kalooban ng Diyos ay magpahayag na ang Diyos ay Diyos ng kabutihan at ang kanyang kalooban ay tayong lahat ay mapasa Kanya. Gusto ng Diyos na tayo ay mapabilang sa Kanyang kawan o mapabilang sa Kanyang bayan o mapabilang sa Kanyang pamilya. Ang gusto ng Diyos na tayo magkakaisa at masintro ang ating buhay sa Kanya. Yun yung kalooban ng Diyos. Kaya upang tayo'y tumatalima sa kalooban ng Diyos, una sa lahat, atin pong isuko ang ating buong sarili sa Kanya, na ating isurrender ang ating mga lahat ng gusto o dili kaya yung mga opinion o kaya kung anumang mga ideya ng iba, ang lahat ay ating ialay, ating isurrender, ating isuko sa Diyos sapagkat siya lang at siya lang ang tunay na makapagbigay ng tunay na direksyon sa buhay o siya lang ang tunay na makapagpatutuo na siya ang Diyos ng kabutihan na dapat maging sentro at kabuluhan ng buhay. Pangalawa, kailangan din natin ang magnilay-nilay sa salita ng Diyos. Siyempre, saan naman yung salita ng Diyos? Kung kayo ay nagsimba ngayon sa banal na misa, itong Eucharistia ay mayroong dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay liturhiya ng salita ng Diyos, na itong salita ng Diyos ay mula sa Biblia na pwedeng basahin, pag-aralan at pagninilayan at isabuhay ang tunay na mensahe upang tayo tumatalima sa kalooban ng Diyos. Pangatlo, manalangin tayo ng taimtim. Kasi kuminsan ang panalangin natin ay sobra ng automatic. Parang kulang na sa emosyon o kulang sa pagdama. Kailangan na taos-puso ang ating panalangin. Kapag taos-puso, buong atensyon, buong focus, buong pagsintro ng ating mga pag-iisip at ng ating damdamin, ang ating panalangin. At dahil damang-dama natin ang panalangin, ito'y tinatawag na taimtim na panalangin na nagpapahayag gaano karubdob ang ating pananalig sa Panginoon. Pang-apat, ang paggawa ng isang aksyon na ito ay pagtalima sa kalooban ng Diyos at hindi kung ano ang sinasabi ng mga namumuno o kaya sinasabi ng iba. Ang pagtalima ng kalooban ng Diyos ay maaring ibatay natin sa mga kautusan ng Diyos. Sa Lumang Tipan, sa Exodus Kapitulo 20 at Deuteronomio Kapitulo 5, mayroong 10 utos. Pero itong 10 utos na ito ay ginawa po ng ating Panginoon na simple lang at makita naman natin sa Ebanghelyo sa Mateo Kapitulo 22, verso 37 hanggang 39, na una, ito yung pag-ibig sa Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas. Na ito rin ay makita natin sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 5. At yung pag-ibig sa kapwa-tao, gaya ng pag-ibig sa sarili, na makita natin sa aklat ng Leviticus, Kapitulo 19, Kapitulo 18, versikulo 19, na kung saan ang ating unang bahagi ng 10 na utos, una hanggang pangatlo ay pag-ibig sa Diyos, pang-apat hanggang pang-10 ay ang pag-ibig sa kapwa. At itong pag-ibig sa kapwa, ang una pong makita natin sa kautusan pang-apat ay ang pagmamahal o paggalang sa tatay at nanay. Ngayon sa ating ebanghelyo,
naroon ang nanay, si Santa Maria, ang nanay, at ang mga kamag-anak ng ating Panginoon Hesus habang nagsasalita ang ating Panginoon. At may nagsabi sa ating Panginoon, nariyan po ang iyong ina at mga kapatid. Ang kapatid kasi ay generic names ayon pa sa tradisyon ng mga Hudyo para sa mga kamag-anak. Pero anong sinabi ng Panginoon? Kanya pong tinuturo ang kanyang mga disipulo. Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ay siya kong ina at mga kapatid. Tapos sabihin ninyo, baka hindi ginagalang ni Panginoong Hesus ang kanyang ina? Ginagalang po. Sapagkat kung tingnan natin, tumatalima naman ang mahal na Birhen Maria sa kalooban ng Diyos. Na atin pong mabasa sa aklat ng unang Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 38, na sinasabi ni Santa Maria, mangyari nawa, gaya ng sinabi mo. Na ibig sabihin, ang kalooban mo ay siyang masunod ko. Na ang ibig sabihin dito, ang tunay na sinasabi ng ating Panginoon Hesus, na ang ating mahal na Birhen Maria, na siya yung ina, siya yung mabuting halimbawa paano tumatalima sa kalooban ng Diyos. At kung paano tumatalima ang mahal na Birhen Maria sa kalooban ng Diyos, dapat tayo rin tumatalima sa kalooban ng Diyos. At kung paano sumusunod ang ating Panginoong Hesus Nazareno sa kalooban ng Diyos na Ama, dapat tayo rin ay tumatalima o sumusunod sa kalooban ng Diyos upang tayo maging bahagi sa pamilya ng Diyos na Ama, na kung saan ang bawat aksyon natin ay para sa ikabubuti ng lahat, na ang ating mga ugali ay nagpahayag ng Diyos ng mabuti dahil mabait tayo o mabuti ang ating ugali. Hindi naman tayo matatawag na Kristiyano kapag may masamang ugali. Kung ikay nagmumura, kung ikay naglalait sa kapwa mo, kung ikay nagmarites o nagchichismis laban sa kapwa mo, hindi ka Kristiyano. Hindi mo napahayag ang kabutihan ng Diyos. Kaya kung tayo ay mayroong paadikain, kung tayo ay mayroong intensyon para sa kabutihan at gumawa ng mabuti sa ating kapwa-tao, at tayo ay laging para sa kabutihan, ang Espiritu Santo na ay hinayaan natin na siyang kumikilos sa buhay natin at tayo ay tumatalima sa kalooban ng Diyos. Ito yung mga sinasabi ko na 4 na mga paraan upang tayo ay tumatalima sa kalooban ng Diyos. Naway, ang buhay natin ay atin pong tingnan. Tayo ba ay tumatalima sa kalooban ng Diyos? Pakisabi sa katabi mo, sumunod ka sa Diyos. Ang kasunod na ano dyan, mahalin mo ang Diyos. Mahalin natin ang Diyos, sumunod tayo sa Kanyang mga kautusan, sapagkat yun ang pagtalima sa Kanyang kalooban. At tayo ay maging kabilang ng pamilya ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, natitipon bilang isang komunidad. Humingi tayo sa Diyos Ama para sa ating mga pangangailangan at atin pong itutugon. Ama, sa ngalan ng anak, basbasan mo kami. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang simbahan naway maging isang tunay na pamilya na may pananalig sa kalooban ng Ama at sa mga turo ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan
naway huwag magpasa ng mga batas na labag sa ating pananampalataya at moralidad. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga pamilya naway maging tunay na magkakapatid sa turing sa pamamagitan ng kanilang pagmamahal sa isa't isa ayon sa kalooban ni Jesus. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa, naway pakitaan natin ng pagkalinga sa anumang paraan upang mapagaan ang kanilang dinadala at matulungan silang patuloy na magtiwala sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway makarating sa kanilang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Mapagmahal na Ama, gayon mo kaming mga tapat na anak mo na masunurin sa iyong banal na kalooban. Hingin namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinag-utos noong araw ay yung pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginanap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang amang handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapaninto na marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming mahiyag kahit ito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, nakikinabang kami rin yung pinakahirapan sa pangitan ng anak na minamahal. Kaya kaysa namang helsi si awit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu gawing banal, makalob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo.
Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Kaya naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, kapatid namin na himlay, may pag-asang sila muling mabuhay, ganang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa mga apostol, San Juan Bautista, ni Santa Brigida ng Sweden, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay ito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Sa tagubilin ng malagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at yung kaming pasulong na makakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kayo mga narito, kayo mga naugnay sa iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggay ng pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong sa Quiapo Church so pa makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga hirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain ka pa ng Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng pong Isus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway, ang Diyos ay magpapala sa inyo ng mga biyayang siksik, liglig at nag-uumapaw. Pagtalima sa kalooban ng Diyos ay isang paraan na tayo ay mamuhay na matuwid. At ito ay ang pag-ibig sa Diyos at pagmahal sa kapwa kaya ng pagmamahal sa sarili. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itas bagya, mga bagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihag mo sa cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kalingan ka na nagsusumamo sa makamtanawan nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itang na loob na tinatanaw. Basbasan niyo po ninyo ang mga dalamimahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon nito na maalala ng Pangakon sa binyag na ikaw, ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kintaglayang kapipahan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan
ang krus mong hinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.